So ayun nga mga tol, kalalabas ko lang ng bahay, alas 8 na po ng umaga. Bali, tinanghali ako ngayon kasi nagkarwas pa ako ng sasakyan. Bali ako na nagkakarwas mga tol nito kasi maulan kasi ngayon. Pahirap kasi kapag pinakarwas mo, mahal ang bayad. Tapos uulanin ka bandang hapon. So wala rin, sayang din. Kaya ginawa ko, ako na lang nagkarwas. At ito na nga, kalalabas ko lang ng bahay. At ngayon pa lang ako mag-uumpisa ng biyahe mga tol. So ito na nga, full tank tayo ngayon. At alas 8 na 8 AM. Tapos naka 0 kilometer pa tayo. Bali, dito na tayo mag-online ng tawag ito ng apps. Tingnan natin kung may papasok mga tol. Online tayo. Wala pa tayong earnings yun, no? Wala pa. So yan, antay-antay tayo ng booking. Sana may pumasok mga tol. Sana long ride agad. Ito na mga tol, 8:26 na tayo na pasukan ng booking. So ayan mga tol, layo, medyo traffic pa. Nasa 14 minutes yung niya, pick up. So bali, ang akin dito ay nasa 575. So, pagkapin na natin mga tol, papunta ito sa Makati. Sa BGC mga tol, papuntang BGC. So yan mga tol, puntahan na natin to. At ayun na nga mga tol, puntahan na natin pasahero natin. At medyo tinanghali tayo ngayon dahil nagkarwas pa tayo ng sasakyan. Ganun talaga, ganito talaga minsan hindi talaga maiwasan na tatanghaliin tayo ng biyahe. Hindi naman talaga araw-araw na umaga na lang parati tayo babiyahe o laging madaling araw. Kaya minsan talaga may pagkakataon na tinatanghali talaga mga tol. So ayan, puntahan na natin yung ating passenger. At balitaan ko kayo mamaya kung masusundan pa at makakamagkano tayo pagdating ng tanghali. So ayan mga tol, antabay lang kayo. Okay mga tol, ito yung isa sa problema namin mga tol, mga driver, na isipin mo, ayun, may ginagawang construction dito kaya medyo naiipit tayo sa traffic. Ayun, pulang-pulaw. At isa pa sa pinaka nakakalungkot dito, pambira kakakarwas ko lang mga tol, pero mukhang ang dadaanan ko rough road, tapos may mga putik-putik pa. Dati palayan yan dyan, ngayon tinambakan na, ginagagawing warehouse. Parang ganito mga tol. Yan dyan, palayan yan pero ngayon medyo dumadami na yung bahay dito, ginagawa ng warehouse. Binibili ng mga taga Banyaga, binibili ng mga mga alam mo yung mga Chinese mga tol, binibili nila ayun marami ng warehouse dito sa Taytay. Ang dating palayan ngayon ito na, mga warehouse na. Ayan. Kaya resulta baha. Nako, kakakarwas ko lang, dumaan ako sa putikan. Oh my goodness, my goodness. So ayun mga tol, nandito na tayo sa NAIA Terminal 3 departure. Naibaba na natin ating pasahero at tayo confirm na natin to 221. Yun, sana pasukan tayo ng booking dito mga tol sa NAIA Terminal 3. So yung mga tol, hindi tayo makakapasok ngayon dito sa sa may Grab pick up kasi wala pa tayong booking. So bali ang inita natin ay nasa 700 mga tol, 748. Yun, dalawang booking pa lang tayo, no? Dalawang booking pa lang, 728. So yun mga tol, sana pasukan tayo dito sa NAIA Terminal 3. At nandito tayo sa departure. Naghahantay tayo ng booking, sana pasukan tayo. At medyo umaga pa kasi, kaya mapapansin natin na wala pa talagang papasok na booking dito mga tol. Meron man, pero medyo tsambahan lang mga tol pagka ganito. At saka bawal tayo tumambay dito mga tol sa area na to kasi pwede tayo dito matikita ng illegal parking at magbulta tayo ng 1,000 pesos. Sayang naman. Manila International Airport. Ayun mga tol, airport aeroplano. Alam mo ba yung aeroplano na yun, namamasada din yan Pinagkaiba lang, malaki ang sahod ng mga driver dyan. Kami dito namamasada rin, pero sakto lang talaga. Hindi mo siya ikakayaman. Ang kinikita ng mga driver mga tol dito sa TNBS hindi mo naman talaga ikakayaman kumbaga sakto lang talaga. Kumbaga makakaipon ka, makakabili ka ng mga gusto mo. At minsan naman kung hulugan ng sasakyan mo, may provide mo talaga yun kapag ka nandito ka sa TNBS. Kaysa naman dyan sa aeroplano, namamasada nga sila ron, mayaman talaga, ang laki ng sahod dyan mga tol. At alintik naman ang gastos dyan kapag ka nag-aral ka dyan ng piloto. Talagang lalabas ka talaga ng milyon para makapasok ka dyan sa pagiging piloto mga tol. At eto na mga tol, nandito na tayo sa arrival. At pinasukan na tayo ng booking dito sa Terminal 3. Talagang hindi talaga ako nasisiro dito sa Terminal 3 mga tol. 370 sa akin mga tol, papunta ng Maynila ito. Yan, 370
370. Malinis na yun sa akin mga tol. Sa akin ay labas na po ang top up dyan. So dito tayo sa Naiya Terminal 3. Papunta na tayo mga tol, pasok na tayo. Yun na nga mga tol, dito tayo ngayon sa Ortigas sa may ilalim ng puno. Habang nag-aantay tayo ng booking, may baon tayong tinapay. Dito kasi sa pagiging TNBS, hindi ka pwedeng uminto sa mga gilid-gilid. Pag may nakakita ka may kainan, may nagtitinda ng pares, hindi pa pwede yun. Unang-una, mahuli ka sa NCAP. Pangalawa naman, baka madaanan ka ng enforcer, ticket ka ron. Kaya ang pinaka the best kapag ka bumabiyahe kayo dito sa TNVS o sa Grab, dapat meron kayong baon tinapay o pandesal mga tol. Pasensya na kayo, hindi ako masyado makapagsalita kasi may singaw ako rito. Kaya mga tol, may pumasok sa atin 143 papunta ng BGC to, rapid lang. Yan, yung 143 na yan akin na po yan, labas na po top up dyan. Kapag dinrap off ko yan, lalabas po, magre-reflect po yung top up dyan, yung pinaka total price nya. Punta na natin. Update mga tol, 3:13 PM na, tapos 95.4 km na yung takbo natin at ang gas natin ay halos 3 bar ang nabawas. Ngayon mga tol, update nga po sa ating income. So naka 2,686 na tayo mga tol. So ang ating wallet ay 1,538. So yun po pumapasok yung mga Grab Pay. So, ayun na nga mga tol, naka 2,686 tayo ano. So nasa kulang-kulang 300 na lang, makakakota na tayo. Malapit na tayo makakota mga tol. Kulang 300 na lang, kota na, pwede na tayong umuwi. Naka 3,000 na kasi kapag ka naka 3,000 ka kasi mga tol, di ka natalo dun sa gas mo. Kaya kung nakikibandary ka, pwede na. Tingnan mo, ilang oras lang ako bumiyahe. Bumiyahe ako ng alas 8 ng umaga, alas 3 pa lang. Ilang oras na, tingnan natin na 8, 9, mga 9 na nga pala ako bumiyahe mga tol, kasi 8:20 na tayo pinasukan ng booking 8:25 mga ganun. So sabihin natin mga 9 na tayo kasi pinikap pa natin siya, di ba? O 9, 10, 11, alas 2, alas 3. Naku, 5 hours pa lang tayo mga tol, pero malapit na tayo makakota. Kaya ngayon mga tol, sana madagdagan pa at alam ko talagang makakakota pa tayo, susobra pa tayo sa inaasahan natin. So mga tol, balitaan ko kayo mamaya kapag nakakuha tayo ng pauwi, o kaya kapag nakauwi na tayo at magkano ang ating pinaka final na kita. So mga tol, at ito na mga tol, nandito na tayo sa BGC. Galing tayo kanina sa Bikutan at nandito tayo mga tol. May mga Tesla dito. Ganda, Tesla to Ayan o, Tesla. Wala lang nakalagay na no? Dito tayo nakatambay mga tol. Ang ganda ng Tesla no? So bali magsiset din na tayo. Uwi na tayo mga tol. SM Angono yun. So may mga pumapasok na opportunity mga tol. Nasa sa akin kung gusto kong tanggapin. Maulan ngayon at malakas ang biyahe. So yun mga tol, pinasukan na tayo. Saan pupunta to? Papunta ng okay, every gas pay dito ang daan ko pa uwi. Okay na to mga tol, pwede na to. Bali 324 sa akin mga tol, at ang pick up nya ay nasa 1.6 km. So punta na natin. Ito na mga tol, kahit pa paano nakakuha tayo ng pauwi. Malapit na sa amin yun, dito sa Taytay, kasi every gas pay pagtawid mo doon kain tatas Taytay na, okay na, malapit na, kaya kinuha ko na. So ay mga tol, alam nyo ba kapag ganito tag-ulan, napakalakas po ng biyahe ng Grab. Opo, malakas po talaga ang biyahe, hindi kagaya kapag hindi maulan, hindi masyadong malakas. Kumbaga mas tinatangkilik nila yung MC taxi. Mali ako ng daan mga tol, mali ako ng daan yun, mas tinatangkilik nila yung MC taxi mga tol. Ngayon dahil maulan, no choice sila ngayon. kailangan nilang mag-grab kasi mababasa sila sa ulan At ang ginagawa ng iba dyan, nag-group sila, kumbaga 4 sila. Tapos sa grab kasi pwedeng pwedeng mag 3 stop o kaya dual stop, drop off, 3 drop off mga tol. So hati-hati na lang sila sa pamasahe kung magkano. So yung mga tol, ang pipick up tayo ng ating passengers. Grabe, ang ganda talaga dito sa BGC no? Ito yung sa lahat ng lugar na napuntahan ko, BGC ang pinakamaganda. Kumbaga dito wala kang makikita jeep, wala ka dito makikita tricycle, at wala kang makikita dito nagpa-park kung saan saan.
So yan, mga nagpa-park na yan pag inabutan ng mga marshal yan dito, huli yan. At ayun na nga mga tol, 5:44 na at nakakuha tayo ng pauwi, da-drop off na natin. Pak 366 yung binayaran niya mga tol, pero naka-grab pay. Ang tagal So 5:44 na, 117 km na itakbo natin at kulang-kulang 3 guhit ang natin na konsumo sa gas. So marami pumapasok na mga tol, mga opportunity. Tingnan natin kung magkano tayo. So ayun ako mga tol, tayo. Hindi tayo pumapasok, naka 3,000 mga tol. 3,300 mga tol kinita natin. At meron pa tayong tip na 50 pesos. At syempre nagkaroon tayo ng booking na 12 booking. Tayo pumapasok mga tol, mga papuntang Quezon City. So hindi na natin kukunin niya kasi nga pauwi na tayo. Nandito na tayo sa Pasig Kaya no choice tayo, kailangan na natin umuwi mga tol. Ayun. So ito na mga tol, nakapagpapultak na tayo at inabot tayo ng alas 7 dahil may dinaanan pa ako at nag-withdraw pa ako mga tol. So bali, kaya naipit pa sa traffic, kaya halos isang oras din tayo na naipit sa traffic mga tol para magpagas lang. Tapos may pinuntahan pa tayo. Ngayon mga tol, ang earnings natin ay nasa 3,300. Yan. Tapos ngayon, ang naigas natin ay nasa 706. Dapat mga tol nasa 500 plus lang to Kaso sinagad nung gasoline boy. Sabi ko matik lang Kaya umabot siya ng 700. Sabi ko matik lang sinagad niya. Kaya ngayon, ang total na binayaran ko ay nasa 573 dahil meron siyang discount na 68 pesos mga tol. So the total is ito. Ang binayaran ko talaga ay 641 dahil meron akong discount na 68 pesos. So ayun mga tol, magkano ngayon? 641. Ayan. So ito mga tol, 641. So bali pupunta tayo sa may calculator at kukwentahin na natin yung kinita natin. Wait lang So bali 3,300 tayo. Ima-minus natin yung gas. Ang gas natin ay nasa magkano yun? 600 600, wait lang, 641 mga tol. Yan, tapos ima-minus natin yung 1,000 para sa maintenance at saka panghulog ng sasakyan. Tapos ima-minus pa natin ang 500 para sa bahay. So total is meron tayong 1,159 mga tol na savings. At ayun na mga tol, meron tayong 1,159 na savings. Yung savings na yun mangyayari, itatabi natin yun para kapag bawa may binili tayong luho para sa sasakyan, meron tayong maibili. O kaya naman kapag tinamad tayo bumiyahe, nagkaroon ng sakit, meron tayong pang abono para sa panghulog ng sasakyan. So mga tol, maraming salamat. Salamat nga pala sa mga sa taga-subaybay ko dyan, sa mga nanonood. At sana nagkaroon kayo ng konting idea na dito sa Grab, kahit isang app ka lang, talagang kaya mo lang hulugan ng sasakyan, pangkain nyo, panluho nyo, lahat. Masasabi mo talaga na pang pamilya talaga. Kaya one Grab, level up tayo mga tol. So yan, kaya dyan, rides sa inyo lahat. God bless.